So ngayon, paano kaya nila pinapanatiling maganda yung kanilang mga isda? Simple lang. Madali lang gawin yan. Pagkakuha nila rito, lalagyan nila yun ng konting asin o siyelo. Kailangan yung ano dyan, walang singaw sa plastic pag malala yun. So wala dapat sumisingaw na yelo tsaka asin para mas tumigas? Oo. So sa boulevard naman, konting yelo lang yan. Kasi malapit lang yung biyahe. So depende pala sa layo, ano? Depende sa layo. Okay. Ito ang Cardona Fish Pole. Ang sentro ng kalakalan ng isda dito sa bayan ng Cardona. Dito inaangkat ang mga isdang tabang gaya ng bangus at bighead o tinatawag din nilang maya-maya. May mga ilang isda rin dito gaya ng tilapia at kanduli. Pero ang bangus at bighead ang pinakapangunahing isdang kinakalakal dito. So hello, what's up mga kaangla? At muli tayo nagbabalik dito sa Laguna Lake, ang pinakamalaking lake sa buong Pilipinas. Na may sukat na 9,200 hectares. Sa vlog na ito ay alamin natin ang proseso ng pagbebenta at saan nga ba dadalhin ang mga isdang tabang. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna way I can change all the things I lack. So bago pala tayo kumuha ng isda sa area ay mag-uusap muna ang may-ari ng fish pen at ang may-ari ng fish dealer. Pag nagkasundo na sa presyo, magkakarga na tayo ng yelo at asin. So kailangan natin magkarga ng yelo at asin para hindi masira ang ating isda. Depende pala sa layo ng area yung dami ng yelo at asin natin ikakarga. Katapos sa ating preparation, babiyahin na tayo papunta sa fish pen. Sa mga hindi nga pala nakakalam, hindi nga pala natural habitat to ng mga bangus itong lawa or tubig tabang. Sila talaga ay nabubuhay sa tubig alat or sa salt water. Ang mga bangus nga pala ay kinoculture dito simula pa noong 1970 at inintroduce siya ng LLDA or Laguna Lake Development Authority. At pwede na itong ibenta ng 3 to 6 months or mahigit pa. At alam nyo bang sa Bulacan pa nanggagaling ang mga fingerlings nitong mga bangus na ito? At mga ganitong klaseng bangka or pituya ay sinasakyan nila papuntang Bulacan. Pero alam nyo ba, kayang tumawid ng mga bangkang ito papuntang Manila Bay? So paano nangyari yun? Eh kung titingnan natin ang mapa, saradong-sarado ang Laguna Lake. Ito, pagmasdan nyo, meron ditong entry point. So dyan tayo papasok. At alam nyo ba, itong dinadaanan natin ay Pasig River. So dire-diretso lang hanggang sa makalabas tayo ng Manila Bay. So yun ang gagawin natin sa susunod nating vlog sa panahon ng mga similyahan. Pero hindi pa yan sa ngayon eh. Mga May to June ang similyahan. At ngayon ay sisimulan na nga pala natin sa lukan yung mga isda sa loob nitong fishnet. Katulad sa mga nauna kong vlog, ang isang salok ay nagkakatumbas ng 2 banyera. So kailangan natin ito ma-estimate ng halos tama para maiparating ko sa boss ko at
mahati-hati niya ng tama sa kanyang mga buyer. You could try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. So, yan, kasama ko nga pala ngayon nandito ko, ang isa sa may-ari nitong fish dealer. So, ito, saan nga pala dinadala itong mga islang kinukuha sa inyo? May mga buyer kami kung saan dinadala yan. Merong sa Boulevard, meron sa Nabotag, sa Bicol, minsan sa Isabela pa, kung saan sila may suki, minsan sa Subic. Okay. So ngayon, paano kaya nila pinapanatiling maganda yung kanilang mga isda? Simple lang. Madali lang gawin yan. Pagkakuha nila rito, lalagyan nila yun ng konting asin o yelo. Kailangan yung dyan, walang singaw sa plastic pag malalayon. So wala dapat sumisingaw na yelo tsaka asin para mas tumigas? Oo. So sa Boulevard naman, konting yelo lang yan. Kasi malapit lang yung biyahe. So depende pala sa layo, ano? Depende sa layo. Okay. So yan, nakita talaga natin yan na umaabot pa sa iba't ibang lugar ng bansa yung isdang nanggagaling dito sa Cardona Fish Port. Nagbibigay pala ito ng sapat na supply para makontrol yung pagtaas ng presyo ng bangus tabang at bangus alat. At yan, inabot na rin tayo ng gabi. So, sana nag-benefit kayo sa video ito. Kung bago ka pa sa akin channel, please like and subscribe. Thank you. See you sa next vlog.